Hello guys, welcome back to Lark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. Welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And welcome sa mga bago pa lang at nanonood ng video na to at hindi pa nakapag-subscribe. If you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe and tap that notification bell and get notified. So, another reading. This is a love triangle reading. So, para to sa mga may alam na may ka-love triangle kayo sa relasyon ninyo. So, let's start. Okay, so takes what resonates and leave the rest. Pwede itong vice versa. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. This is a timeless reading. So, kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be for you. So, let's start. Love triangle reading. Kanino to? Sino maka-resonate ito? Kaninong story to? Anyway, this is a part of my private reading. So, if you want to book a private reading with me, just check on the description box and click that link and message me there. But this is not a private reading, okay? This is for sa mga maka-resonate. Okay. So what does your person feel about you? Your person wanted to offer you new beginning. So, with the Ace of Pentacles, your person wanted na mag-offer na sa'yo ng new beginning, pag-aayos, anything, like pag-uumpisa ulit, na mag-grow kayo ulit as a couple, or as, as a couple, or as a married couple, relationship, yung relationship ninyo, gusto niya mag-grow ulit. Okay, so, I had to have a new beginning with you. So, yun yung feeling ng person mo para sa iyo ngayon. See, parang this time around, itong person mo, all he really want is parang to prove you na gusto niya ng panindigan yung responsibility niya sa iyo. Gusto niya nang ayusin ang lahat. Gagawa siya ng action towards this. Hindi basta lang sa gusto niya mangyari yun, gagawa siya ng action about that. Dahil gusto niya na talaga na makipag-ayos sa'yo. Gusto niya na ayusin na nito. This person wanted to take the leap of faith towards a new beginning with you because this person miss you. Namimiss ka ng person na to. So, and gagawa siya ng action. Parang may confidence siya na gagawin ko lahat para maayos lang kayong dalawa. So, ano naman yung feelings niya towards the other person? Dito sa other person na to, parang, let's see, let's clarify this 8 of Pentacles. Kasi parang gusto niya na mag-focus this time. Parang gusto niya na mag-focus siguro sa inyo. And, I think sila nito, nagkaroon to sila ng arguments, dalawa ng person na to. Feeling ko yung arguments nila is about that yung person mo gusto niya nang bumalik sa'yo. Gusto niya nang ayusin yung sa inyo. But yet, feeling ko yung person na to is ayaw niyang pumayag. Kaya nagkakaroon sila ng pagtatalo ng person na to. Kasi nga, naisip, parang gusto na ng person mo na gampanan yung responsibility niya sa'yo, sa inyo. And mag-focus na doon. Siguro makipaghiwalay na, ganun. But then, there's a possibility din na parang napagod na din ang isa't isa sa kanila sa arguments dahil nga dito na may conflict, you know. So, parang nawala na din yung effort dito sa relasyon na to. Though sa totoo lang, minahal to ng person mo, itong person na to. But then, nagkakaroon kasi dito ng realization from your person side na may responsibility ako. Kailangan kong gawin to. Kailangan kong ayusin yung buhay ko in a way. So, nung
pinag-usapan nila to, nagkaroon sila ng away hanggang sa naging imbalance yung connection nila, hanggang sa ito na nga nangyari. Parang may pagod na nararamdaman yung person mo. So, what does your person wants from you currently? So, your person wanted to love you once again. This person wanted to offer you love, and for you to accept his love. Gusto niya maibalik talaga yung pagmamahalan ninyong dalawa. And yun yung gusto niya mangyari ngayon from you currently, na tanggapin siya ulit. Okay? Dahil mag-offer, nag-aantay lang talaga siya ng right timing or right sign from you. Nag-aantay lang siya ng sign from you. Para sa kanya kasi you are still might be his or her husband or wife. So, gusto niya talaga makipagbalikan sa'yo. So, gusto niya makipagbalikan sa'yo na maayos na kayo ulit. This person did really take the leap of faith. Parang bahala na ako nung mangyari. Kasi nakita niya naman sa'yo na dahan-dahan mo nang tinatanggap to. Nakita niya sa'yo na nagmo-move on ka na, or you are having your freedom na pinapakita mo na sa kanya na kung yan yung gusto mo, bahala ka, magkakaroon din ako ng sarili kong freedom sa buhay ko. Parang ganun. So, dahan-dahan ka na din na nawawalan ng pakialam. In a way, so nakikita niya yun. Pero para sa kanya kasi, kasal pa din kayo. So, tsaka madami kayong pinagdaanan na dalawa. Parang ayaw niya na makita ka na may iba, ganun. Ayaw niya na ma-imagine ka na may iba. So, parang para sa kanya, ikaw pa din yung asawa niya. So, aayusin niya to. Aayusin niya tong relasyon ninyo. Kaya, this person want from you currently is to offer you love, and for you, hoping that, waiting for you to accept his love once again. So, does this person want from the other person currently? He's not sure anymore, he or she. Okay, hindi na siya sure kung ano ba yung gusto niya from this other person currently. So, kasi cold na sila ng person na to. Kasi ditong person na to kasi, 'di ba? Gusto niya nang ayusin yung sa inyo. So, cold na sila nito. Parang anda sa point na siya na hindi na siya sure kung ano pa yung pwede mangyari sa kanilang dalawa. Parang sa point na gusto niya na lang na itong person na to is mag-move forward na lang din. So, sometimes, kaya siguro hindi siya sure. Kasi minsan nami-miss niya din to. But then, feeling ko, nagkaroon na kasi sa kanya ng clarity na nakapag-realize na siya kung sino talaga yung pipiliin niyan, and ikaw yun. So, alam niyang aalis at aalis din talaga siya. Though, minsan nami-miss niya lang talaga, pero porsigido naman siya sa desisyon niya. Kasi willing na siya to have changes in his or her life. So, gusto niya nang ayusin ng lahat. To have changes na. So, what does the next 3 months hold for the both of you? So, moving forward towards with you, this person will going to move forward towards with you the next 3 months. Kumbaga, mararamdaman mo na could be yung action niya na bumabalik na siya sa'yo, na inaayos niya na yung sa inyo. So, kumbaga, paparamdam niya na to sa'yo na willing na siya to move forward towards with you. See? To move forward towards your marriage, could be, might be you are married, or even to marry you, could be. Okay, depende kung saan kayo naka-resonate. Though there's still some of confusion feeling ko sa side mo. Some of the confusion sa side mo kasi, syempre umalis to, diba? Nagkaroon siya ng iba. Alam mo yun. Kasi itong reading na to, open kayo eh. Alam nyo na merong third party dito. Alam nyo na merong iba talaga. Nung mag-offer na to siya sa'yo ng love, might be the next 3 months or more, mako-confuse ka kung totoo pa ba yung nararamdaman niya, totoo na ba yung pagbabalik niya, hindi na ba siya magluloko, hindi na ba siya aalis ulit, ayusin niya na ba talaga to. So, medyo makikita ko naman na
dahan-dahanin niya yung magpapasensya siya na yung pagkukuha balik ng tiwala mo papunta sa kanya. Tama ba yun? To get your trust back. So, parang kung dahan-dahanin niya to. And mag-offer talaga siya dito sa'yo ng love. So, the next 3 months, pwede ito talaga yung mangyayari the next 3 months. However, might be also to give you some clarities. Bakit siya umalis? Bakit siya bumalik? Something like that. So, the next 3 months hold for the both of them is full of anxiety from the other person. Halos hindi to siya makakatulog sa gabi thinking about, why not me? Bakit hindi ako yung pinili? Bakit bumalik? Bakit? Anong pagkukulang ko? Whatever it is. And this is like full of anxiety from the other person. So, parang mag-iiwan to ng pain sa other person. And magkakaroon na din ng unsureness itong relationship nila. Honestly, tumagal din to sila. I think baka umabot din to sila ng year, could be. So, this person thought na siya yung mag-i-stay sa kanya, yung person mo. Na siya yung pipiliin despite sa alam niya na meron ka, pero nagtiis siya, nagpasensya siya. So, might be this other person thought na deserve niyang piliin siya dahil sa tiniis niya yung sitwasyon kahit alam niya na may ganyan ka, may ikaw sa buhay ng person na to. So, makakaramdam itong person na to ng imbalance sa sitwasyon. Makakaramdam siya na mamimiss niya talaga tong person na to, at makakaramdam siya na parang ginagulong talaga siya ng person mo. So, magiging cold na yung connection nila the next 3 months or more. And parang dahan-dahan na siya magiging empty and cold, something like that. And this will going to give this other person parang anxiety or hindi naman siguro depression, no? Halos hindi nila siya makakatulog sa gabi sa kakaisip kung bakit. Until si feeling ko dahan-dahanin niya din naman to, na dahan-dahan din naman siya mag-move on from this. Tatanggapin niya yung katotohanan na could be hindi talaga siya hindi talaga sila, parang ganun. So, how your communication flow during this time. So, I can see here na pagkaayos. Feeling ko, itong person na to, mag-open up siya sa'yo ng lahat. Might be magso-sorry, magkakaroon kayo ng madaming reconciliation, could be siguro mag-open up sa mga tampo, sa pain na nangyari, ganito kasi ginawa, ito yung naramdaman ko, ito yung ganyan, until sa dahan-dahan nilang pag-uusapan to. I mean, ninyo, hanggang sa ayusin yung mga dapat ayusin dito sa relationship, sa pagsasama ninyong dalawa. Let's see, let's clarify. And dahan-dahan na din na ibalik yung harmony ng love ninyong dalawa. Because this person will really going to show you the action na willing talaga siya nagawin ng lahat para maayos lang kayo. Mabalik lang yung pagsasama ninyo, yung pagmamahala ninyo, yung balance ng pagsasama ninyo or ng marriage ninyo. So, gagawa talaga siya ng willing siya to proceed talaga, to move towards you talaga. Sa mga pain na siguro feeling ko mailalabas talaga dito yung pain, may mga basta something like that, reconciliation ang mangyayari sa communication niyo during this time. And feeling ko may mga promises din dito na ayusin na natin, ibalik natin, sana maibalik natin yung pagmamahalan, yung gaya ng dati, yung happiness, mga ganong mga bagay. So,
Will he let this other person go? Yes. He or she. Okay. Yes. This person will going to let this other person go because nagkaroon na nga sa kanya dito ng awakening. During those time na wala pa siya sa ganitong hindi pa siya gumagawa ng action na bumalik sa'yo, sila pa nagkakaroon na sa kanya dito ng awakening or realization na mali yung mga ginagawa ko. Lalo na nung nakikita kanya na parang hindi ka naapektado sa mga nangyayari dahil inaayos mo na yung sarili mo. So parang iniisip niya na hindi ako papayag na mapunta to sa iba. And dahil asawa ko pa din to. So doon siya nagkakaroon ng realization. At saka parang doon time na yun na parang sila naman is parang lagi na din nagkakaroon ng arguments because of jealousy. So dito siya nagkaroon ng realization. Mali itong ginagawa ko. Makakarma at makakarma ko dito. Kaya parang na-awaken siya. Pag once na-awaken ka kasi, ibig sabihin, kailangan talaga na ilagay sa ayos ang lahat. So, parang marirealize mo talaga na ilagay sa ayos ang lahat. So, dito na nga yun, nagkaroon na sa kanila ng imbalance connection until sa may mga disappointments na dito kasi na-awaken na siya. So, until sa nagiging cold na yung communication nila on and off, hanggang sa, yun na nga, itong person na to, siguro doon na siya nag-start na nakipag-usap na sa'yo ulit. And naipit pa to siya sa sitwasyon naipit pa to siya na nung nakipag-usap na siya sa'yo, sila pa. Nung bumabalik na siya sa'yo, dahan-dahan sila pa. So, naipit pa to siya in a way. Hanggang sa nag-decide na talaga siya na babalik na talaga siya sa'yo. So, dinahan-dahan niya to iwan itong person na to. So, yes. Willing siya to let go of this. So, magko-commit ba siya sa'yo? Oo naman. Wait, I will clarify. Magko-commit ba siya sa'yo? Definitely, magko-commit talaga siya sa'yo. Feeling ko ang hihintayin niya lang talaga dito, yung mabalik yung pagmamahal mo sa kanya. Like yung tiwala. Though hindi naman ganun kadali magbalik na tiwala. So, yun talaga yung magkakaroon talaga siya dito ng patient na antayin kung kailan ka magtiwala balik sa kanya na fully, same as before, na mabalik yung pagmamahal mo sa kanya. Kasi magkakaroon pa kayo dito talaga ng mga arguments. Like, may trust issue na kasi lalo na alam mo na merong ganito. So, parang palagi ka na magdududa, magtatanong, mapapansin niya yon, magtatanong ka, then magkakaroon kayo ng arguments. So, this person really needs to have more patient na intindihin ka sa mga action mo sa pagbalik niya kasi hindi madali magtiwala ulit talaga. So, but this person will really going to move forward towards with you and never look back from that. And dahil gusto niya na mag-offer nga sa'yo ng victory, ng new beginning, at ayusin na ang lahat. And though magkakaroon pa talaga dito sa totoo lang ng parang makakaramdam ka pa na minsan hindi ka makakatulog sa gabi, thinking na baka nagme-message pa kayo, nag-uusap pa kayo, whatever it is. But this person will going to show you talaga na hindi ikaw yung mahal ko at willing na ako na ayos natin to. Okay? Willing na ako na panindigan yung pagiging asawa ko or pagiging partner ko, pagiging tatay ng mga anak natin or may anak ba kayo or wala. So, willing na ako panindigan itong decision ko dahil mahal kita.
At parang maghihintay na lang talaga siya. Hintay na lang to siya na mabalik yung tiwala mo talaga sa kanya. Kasi feeling ko dito, magiging ano ka din, hindi ka na magiging katulad ng dati. Medyo magiging strict ka na, medyo magiging mapagmasid ka na, mapagtanong, mga ganong mga bagay. So, itong person na to, definitely, magkakaroon talaga sa inyo dito ng this miscommunication. However, medyo makakaramdam siya na parang nadjudge mo siya. Pero, para sa kanya, naniniwala pa rin siya sa pagmamahalan ninyong dalawa. So, magkakaroon talaga dito sa kanya ng patience. So, ano yung pwedeng magiging outcome nila is really babagsak na sila. So, this is like separation na talaga ang mangyayari sa kanila. So, if ikaw nanonood nito and sa point ka pa din na kung nag-uusap pa ba to sila, baka nakikita pa or what, wala na. Iniwan niya na talaga to para ayusin na talaga yung sa inyo. See? Death card. Wala na, walay na to sila talaga. Death card. Hindi na siya babalik dito dahil porsigido na talaga siya na ayusin yung sa inyo. Porsigido na siya. Gusto niya na kasi maging happy ulit kayo. Maging fulfilled and happy na din kayo ulit. And willing siya to offer you goals together. Yung tutuparin niya yung mga promise niya. Though hindi naman siya sure na matutupad niya talaga yon. Pero gusto niyang bumawi talaga sa mga kasalanan na gawa niya sa'yo. So, ano yung magiging outcome ninyong dalawa? So, feeling ko dito sa part mo, ikaw. Okay, hindi pala ako naka-mention ng zodiac sign. Dito sa part mo, magiging mapagmasid ka talaga. Magiging wise ka this time. Same dito. Parang hindi ka na ganun ka magtiwala. Though, feeling ko dito, hindi ka din ganun kadali na, kumbaga, tanggapin siya. Kaya nga naghihintay pala siya dito na kung kailan gabi mo siya sasagutin ulit or kung kailan mo siya patawarin or kung kailan na maging okay na talaga kayo as in. Siguro magkakaroon kayo ng communication pero nag-aantay kasi siya dito ng sign from you. Though, let's see, let's clarify. Kasi on your part, you are observing talaga dito. Nag-gather ka ng information or nag-i-stock ka ba? Baka sila pa, baka lulukoyin pa ako nito. So, baka may tinatago pa to sa akin. So, parang andun ka sa point na nag-uusap naman kayo. Nag-uusap kayo pero parang as you can see, you are stalking, you are gathering information, gusto mo ma-convince na wala na talaga silang dalawa. But I can still see here na merong hope sa inyong dalawa. Merong hope. Magiging balance din yung connection. Magkakaroon din ng peaceful yung pagsasama ninyo dito. Kasi itong person na to, naglakas loob talaga siya dito na ayusin, i-fix yung problem ninyo lahat. Para maging happy kayo ulit. Na suportahan ka sa mga gusto mong mangyari. Nandyan siya para sa'yo, iniintindi ka niya. Kahit na sabihin natin na nagiging cold ka, minsan di mo siya kinakausap, minsan tahimik ka, magpapasensya siya dito para lang magkaayos kayong dalawa. So, nakikita ko pa rin dito na mag-aayos pa rin kayo. Sa'yo kasi, nawala na kasing tiwala mo dahil sa panloloko. So, parang minsan sa tulog mo, naiisip mo na bakit siya sa pagbabalik niya, niloloko pa kaya niya ako. Minsan, gising ka sa gabi na iniisip mo yun. And, dumating kasi sa point na baka pagsisihan mo kung babalik ka pa sa kanya na nag-move on ka na. Sana. Tapos, babalik ka sa kanya, magtiwala ka ulit, tapos masasaktan ka ulit. Yun yung iniisip mo dito. But then, gusto mo din maging masaya kayo. However, gusto mo din na maging masaya kayo. Gusto mo din ipaglaban to. Gusto mong kumbaga patulan yung gusto niyang mangyari. But then, gusto mo muna talaga. Ang mangyayari kasi dito, you will still going to observe this person talaga.
kung deserve niya ba talaga na balikan or not. So, possible sign natin dito is Pisces, Taurus, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, as I said, Taurus, right? Scorpio, Libra, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius, yun. Pinaka more on, di ba, pabalik-balik ako. More on like that. Fire sign is also here. But yung pabalik-balik na binabanggit ko, possible, Leo, nandito din. Possible na sign, check your placement, Sun, Moon, Rising, Venus. That is my reading for you. Thank you and God bless.